Santo Padre, mawawal din ang lahat sa ilang sandali. Diyos ko! Ligtas ko sila! Tulong! Alto! Totoo ang sinasabi na nakalaya ng mga mag-aaral, gaya ng inaasahan ng lahat. Si Makaraeg ang unang nakalabas. Ngunit mas malala pa, ang huling nakalabas ay ang kawang-awang si Basilio na nanatiling makaipon. Si Basilio dahil isang estudyante at alipin. Hindi siya dapat pakawalan. Manhin po, Kapitan. Pero isa rin po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina at mabuting mag-aaral ayon sa kanyang mga guro. Mas mabuting manatili siya nakakulong. Mabuting dagdagan ng isang taon para siya ay maging isang mabuting doktor. Para hindi sabihin ng iba na wala akong pakialam sa ating bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. At ang hawak niya naman ng mga libro ay para sa medisina. At iyon ang mga sinulot ng Kastila. At wala siya sa kainan at wala siyang ginawa. Ito ay mas mabuti pa. Para ang parusa niya ay maging babala sa iba. Ganyan dapat ang pamamahala. Sakripisyo ang isa para sa ikakabuti ng lahat. Sa hakbang na ito, itatama kung mali nating mga opisyal at iba pa. Pero Kapitan, hindi po ba kayo natatakot na sisihin ng tao? Bakit ako matatakot? Hindi ba't mayroon akong kapangyarihan? Hindi ako madadala ng isang alipin sa korte. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Hindi po ito importante. Nandyan ka dahil sa Espanya. Kaya't mas lalo mong bibigyan mo ng mabuting pagtrato ang mga Pilipino para hindi sila magalit sa Espanya. Nangako ka, kaya ako ay bibitiw sa aking pwesto at babalik sa Espanya. Magandang umaga, mag-aral. Magandang umaga rin po, Ginoo. Narito ang resulta ng iyong gawang pasulit kahapon. Ayos! Kasi naman eh. Hay nako. Hindi, ayos lang to. Oh. Ayos lang yan, Pixon. Hay, sa wakas, nandito na rin ang walang katapusang bakasyon. Ikaw, Nito, ano ang balak mo ngayong bakasyon? Paano na to? Mapipilitan akong sumama sa itay sa kanyang pangangalakal. Ikaw, Makaraig. Pupunta ako sa Europa. Isa gani, Sandoval. Buti nakapasa tayo. Kaya mag-aray, pero mas masaya dito kung nandito si Basilio. Oo nga, tiyak makakapasa din siya. Basilio, may bisita ka. Ginoo, meron pa akong dalang bagong balita. Ano yan, sino? Balita po galing sa Tiyani. Tungkol saan? Tungkol po sa mga mahal ninyo. Sino? Si Julie at si Tandang Selo po. Anong nangyari sa kanila? Si Tandang Selo po ay nawawala. Ano? Kailan pa? Anong nangyari kay Julie? Si Judy po ay patay na. Ano? Bakit? Ano nangyari? Namin pwede ipagpatuloy na isagana ang relasyon na ito. Hindi matatawaran kaniyang pagkamaling na ibilanggo siya. At hindi ko rin kayang umibig sa isang lalaking mali ang pagtingin sa lipunan at sinisisi ng iba. Paulita, pakinggan mo na aking hiling. Ako'y matalino, maliksik, masayain, anak ng isang mayamang mangangalakal. Mas mabuti kung akong pakasalan mo. Kung sa bagay, mas komportable ang buhay ko ngayon kay ikaw ang pangkawasan ko. Limutan mo ang inyong isagani, ako ang pakasalan mo. Oo, ikaw ang mas nababagay sa akin.
Narinig niyo ba ang tungkol sa salusalong ibinigay ni Don Timoteo P. sa kasal ng anak niya? Ang swerte naman niya nakuha ang bahay ni Kapitan Tiago. Kasosyo pa si Simon sa negosyo at ikakasal ang anak sa isa maganda at mayamang babae. Ang sabi-sabi, napaka-ingrande daw ng mangyayari pagsasalo. Ang Kapitan General daw ang magiging ninong. Sigurado akong si Simon ang nag-ayos. Kailan mangyayari ang kasal? 2 araw bago umalis ang kanyang kamahalan. Si Simon raw ay regalo ng brillante at perla sa ikakasal. Naman napakagrande ang regalo niya. Paraan upang gulatin ang mga tao. Wala namang natira sa kanya sa Pilipinas. Walang sino mang maaaring makapasok sa aking silid, maliban kay Basilio, isang estudyanteng nakalayo noong araw. Pumasok ka, Basilio. Ginoong Simon, ako ay pinarusahan ng Diyos dahil hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at aking kapatid nung sila ay buhay pa. At kahit nung himagsikan ay hindi ako nakialam, kaya't nakulong ako ng walang dahilan. Kaya't napagtanto ko na ako'y sasama sa iyong paghihimagsik. Katarungan ay nasa panig ko dahil nais ko ang kabutihan ng mga inaapi. Maraming salamat dahil sumama ka sa akin. Ito ang lampara na aking gagamitin sa aking paghihimagsik. Dinamita? Bakit may dinamita sa loob na lampara? Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Lalagay ito sa gitna ng handaan. Magliliwanag ito, ngunit pansalamantala lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, ay mawawala ito ng liwanag. At sa oras na itinaas ang mitsan nito, ito'y sasabog. Kung gayon po, ay hindi niyo na po ako kakailanganin. Ito ang iyong gagawin. Kapag sumabog ng dinamita, lalabas ang mga taong kinasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Kuriga dahil naroroon ang mga armas na gagamitin para sa paghihimagsik. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin mamayang alas 10 ng gabi. Nalulungkot ako para kay Sagani. Siya dapat ang nasa posisyon ni Juanito ngayon kung hindi lamang siya nakulong. Nakita ko ang paghirap at pagtitiis niya habang siya ay nasa kulungan. Tsak na kapag sinama ko si Sagani sa magsikang ito ay hindi siya papayag. Dahil ayaw niya masaktan si Paulita kahit may iniibig na itong iba. Narito ang aking handog para sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginong Simon. Paari na ba namin itong gamitin? Oo, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa pagkainan. Hindi sila maaaring madamay. Pasukin mo ko! Ligtas ko sila! Hindi ka maaaring pumasok dito. Tignan mo yung suit mo. Papasukin mo ko! Sinabing hindi! Tayo na sa eskolta. Dali! Dahil piniligtas na ni Simon ang kanyang sarili, nararapat na din ako umalis. Basilio, anong ginagawa mo dito? Isagani, tara na! Umalis na tayo dito! Bakit ka alis? Pupuntahan pa natin si Paulita. Iba na siya bukas. Ibig ko siyang makita kahit ngayon lang. Gusto mo bang mamatay? Ano? Ano yung pinagsasabi, Basilio? Makinig ka! Alang parang iyon ay may lamang pulbura. Sasabog iyon! Tara na! Bukas. Bukas sa iba na siya. Isagani! Kawaan ka sana ng Diyos! Ano ito? Isang papel?
Manny Self Paris Crisostomo Ibarra. Marahil isang biro lang yan. Isang masamang biro. Ito ay isang pagbabanta mula sa taong matagal ng patay. Ibarra, sulat kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan, walang kwenta ang ganyang biro. Di kaya nais niya tayong pakidnap. Rene, pagitaas na lamang ang metsa. Saglit lamang. Huwag nanakaw. Kinuha niya lang para habulin niyo yun. Haha, kailangan ko nang mailathala ang pangyayari na naganap sa kasalan. Ang pagkabayani na Kapitan General ay hindi matatawaran. Gayon din, ang katapangan ni Padre Irene sa paghahabol sa nagnakaw ng lampara. Pasensya na Ginoo, hindi maaaring ilathala ang iyong pahayagan sapagkat ayaw ni Kapitan General na may lumabas na balita ukol sa nakaraang gabi ng kasalan. Hindi maaari ang ganoong pangyayari ay maihahalin tulad sa pagpatay ng isang anak na maganda at matapang na dalaga. Ang gayong karaming paghihirap ay hindi pwedeng walang gantimpala sa Diyos. Ang mga tulisan ay nahuli at sinabi na ang may pakanan ng lahat ng ito ay isang lalaking kamukha ni Simon sa kanilang pagkalarawan. Kailangang mahanap ang maggala sa si Simon, siya ang may pakanan ng kaguluhang ito. Ilang magsasaka at bihag na rin ang ating mga ipinadakip. Kailangan ito para sa pagsugod ng mga mapanghimagsik. Tulong! Gutom na kami! Papakainin! Hanggang kailan pa kami lalakarin? Manahin! Hoy, Mautang! Bayaan mo silang maglakad ng payapa. Nagpapakilalang bago ka lamang, Carolino. Ano ba ang ginagawa ninyo sa mga bihag ng ligma? Pinakukundangan namin. Mangyari kaaway na nagsisilaban ang mga iyon. Ang mga ito ay kababayan natin. Ginaganyan natin iyan upang lumabag na tumakas at nang barilin na lamang natin. Alto! Ang mga bilanggo! Fuego! Carolino, nahanang mabuti mong pagpapatama. Isang lalaki ang biglang lumitaw sa ibabaw ng isang talampas. Nagwawasiwas ito ng baril. Paputukan! Parang kilala ko yun. Tila ba ay siya ay may sinasabi? Kailangan mong barilin iyon! Dali, ang aking ingko? Ngunit ano ang kanyang itinuturo? Iyon ay, siya ay, si Itay? Simon, bakit ka minam ng lason? Maghintay ka, hahanap ako ng lunas. Huwag na kayong maaksaya ng panahon. Mamamatay akong dalaga aking lihin. Wala na ito, Padre. Mamawal din ang lahat sa ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa akin. Diyos ko! Huwag kayong matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais kong ilahad ang aking lihin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo kung may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw kong mamatay ng may nagpasalamat. Ako si Jesus na may bara, na malao ng ipinaglagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Espanya,
ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng inibig ko, si Maria Clara. Ngunit ito hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi mo ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagpakaloob ng lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit, kailanman na hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking pamilya. Diyos ko po, Simon! Simon! Gumising ka, Simon! Simon! Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipapahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna, hindi makakabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasikiman.